Bes, alam mo ba yung totoong masakit? Yung realization na hindi ka talaga natalo dahil sumuko ka. Natalo ka kasi pinilit mong kumapit, pinilit mong ilaban, pinilit mong isurvive yung relasyon sa taong alam mo sa sarili mo na matagal ka nang binitawan. Kung nakaka-relate ka dito sa idea na to, para sa itong video na to, dahil dito gumawa ako kapatid ng mga bagay at senyales para mamulat yung mga mata mo na hindi na worthy yung taong pinipili mo. Interesado ang malaman kung ano na itong mga to. Just stay tuned and watch this video. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Ito yung mga senyales na mali yung taong pinaglalaban mo. Number 1, kapag ikaw na lang yung lumalaban, ang relasyon, maalala ko lang sa'yo, dapat dalawang tao kayong kumikilos dyan. Pero kapag ikaw na lang palagi yung nag-aayos ng away, ikaw na lang palagi yung naghahabol, nararamdaman mo na ikaw na lang yung gustong mag-work yung relasyon nyo. Hindi na pagmamahal yan, kundi pagmamakaawa na yan. Ikalawang senyales, kapag lagi ka nang umiiyak. Alam mo, kapatid, normal lang naman na umiyak sa isang relasyon. Pero kapag madalas ka nang nasasaktan kaysa maging masaya, may mali na sa pagsasama nyong dalawa. Hindi nangyayari yung pagmamahalan para ubusin ka araw-araw, para wala nang matira sa sarili mo. Tandaan mo yan, kapatid ha. Ikatlo, kapag hindi mo nakilala yung sarili mo. Dati, confident ka na babae. Mataas yung tingin mo sa sarili mo. Masaya ka. May pangarap ka. Pero dahil sa relasyon na yan, dahil sa pinili mong tao na yan, naging secure ka, naging paranoid ka, at naging kulang ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kapag nawawala ka na habang minamahal mo siya, hindi na healthy yan na relasyon. Ikaapat, kapag ramdam mo yung lungkot habang magkasama kayong dalawa. Alam mo yung isa sa pinakamasakit na pakiramdam? Yung alam mo na magkasama kayong dalawa pero parang mag-isa ka lang. Magkatabi kayo pero walang connection. Magkausap kayo pero walang understanding. Saka mo palang marirealize, kapatid, na mas okay palang walang karelasyon. Okay palang maging mag-isa kaysa lonely ka habang may kinakasama. Diba? Ikalima, kapag mas priority niya na yung sarili niya over you. Alam mo, sa totoo lang, self-love is healthy. Pero iba, yung wala ka ng consideration sa partner mo. Kapag ramdam mo na lahat na lang tungkol sa kanya, yung feelings mo hindi na mahalaga, yung needs mo nagiging istorbo na lang, saka mo marirealize na unti-unti ka na palang nauubos. Ika-anim, kapag wala ng as, kundi puro me na lang. Actually, makikita mo yan sa paraan ng pananalita niya sa'yo. Hindi mo na maririnig yung plano natin, kundi plano ko. Hindi na yung future natin, kundi future ko. Doon mo marirealize na hindi na pala ako kasama sa mga pangarap niya. Matagal ka na palang hindi ini-include sa future niya. At ang ikapito, kapag yung yes na sagot mo dati gusto nang ibalik sa no. Kapag dumating ka sa sitwasyon at pagkakataon na hinihiling mo na sana hindi na lang kayo nagkakilala, ibig sabihin lang nun, sobra ka ng pagod. At minsan, yung closure na kailangan mo, hindi talaga manggagaling sa kanya. Kundi, manggagaling yon sa araw-araw mong pagpili ulit sa sarili mo. I hope nabigyan kita ng insight, ideas o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If na-realize mo na worthy pala yung mahalin yung sarili mo ngayon, please help me share this to your loved ones na posible rin matulungan ng video na to para makatulong ka rin sa kanila at makatulong din ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa paligid yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid, kung nasan man kayo naroroon. May God bless you always. Peace. Whenever your heart is broken